natin, lagi tayong suka, bawang, sili, kalamansi patis, kalamansi toyo. Ang siomay natin mga Pinoy, talaga namang may laban. Hindi lang sa lasa, pati na sa laki. Dito sa Malabon, ang binibenta ng siomay, abay kaprato. At ang bigat, nasa kalahating kilo. Ang jumbo siomay, paandar na magkasintahang Lucky Joe at Resi. Ang favorite ko po kasi yung siomay. Yung isang customer po namin na suggest kung kaya daw po ba namin gumawa ng half kilo. Tinry niyo po yun. 80 pesos, 1/4, and 155 po yung half kilo. Dahil sa kanilang jumbo siomay, ang tatlong pwesto nila Lucky Joe at Resi sa Malabon, Cabotas, laging pinipilahan. Yung dati pong branch namin sa Nabotas, nagkaroon kami ng clearing operation dahil napakahaba nga po ng pila sa amin. Meron din silang iba't ibang flavors sa siomay. Pepperoni cheese, cheese bomb, cheese. Marami pa kami ilalabas na po soon. Yung kulay pink, lemon cheese, masarap siya. Ito, blue. Ang siomay, isa lamang sa napakaraming klase ng dumpling na matitikman. Pero gaganahan ka pa rin ba kung ihahain sa'yo ang pinakamahal na dumpling sa buong mundo? Ito ang Blue Diamond Dim Sum ng German company na Yumbao. Ang may hawak ng titulo bilang most expensive dim sum dumpling na commercially available. Nagkakalaga ito ng 399 British pounds o may 28,000 pesos. At kaya daw napakamahal ng dumpling na ito ay dahil sa mga kakaiba nitong sangkap. Gaya ng caterpillar fungi, sapon, truffle at black-bone chicken. Samantala para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Masama ang loob ng ilang kaanak na mga nawawalang sabungero dahil ngayon lang ulit nasundan ang case conference matapos ang ilang buwan. Pagtiyak naman ng Justice Department, tuloy-tuloy ang paggulong ng kaso. Nakatutok si Salima Refran. Kumpara noon, mas kaunti na ang mga pamilyang dumalo sa pulong ng Department of Justice para sa mga nawawalang sabungero. Wala si Secretary Remulla, pero humarap ang bagong talagang Assistant Secretary na si dating CIDG Director, retired Police Major General Eliseo Cruz. Aminado mga pamilyang masama ang kanilang loob dahil ngayon lang natuloy ang buwanan sanang case conference. Yung mga may hawak sa kaso namin, medyo may kapabayaan. May mga dapat na nakuha nilang sa pag-iimbestiga tinatulog nila, hindi nila talaga, inasikaso. Pero pagtitiyak ng DOJ, NBI, PNP, CIDG at National Prosecution Service, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho nila. Sa kanilang update, hindi raw tinanggap ng Manila RTC Branch 40 ang pag-atras ng kaso ng kaanak ng 6 na sabungero sa Manila Arena. Tuloy-tuloy pa rin ang kaso laban sa 6 na security personnel kahit pinayagan silang magpiyansa. Umaasa pa rin kami na talaga mariresolve yung kaso. Pero po yung mga investigation na per cases namin, parang wala naman po silang update. Nakakahinayang pero hindi pa rin po kami titigil para doon sa kaso. Nagpapatuloy pa rin ang investigasyon sa iba pang mga kaso. Sabi po ni Assistant Secretary na ipupush daw niya po itong kaso. Pupukpukin niya po yung mga kapulisan ng CIDG para sa ganon may mangyari pong maganda. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Ngayong Semana Santa, inayos o tinanggal ng Meralco ang salasalabat na kable malapit sa isang dinarayong grotto sa Bulacan. Nakatutok si Dano Tingkongko. Bago ang inaasahang pagninilay-nilay ng mga deboto sa Our Lady of Lourdes Grotto Shrine sa San Jose del Monte, Bulacan, ibang paglilinis muna ang ikinasa sa Fortunato Halili Road. Ang mga salasalabat na kable ng telco at iba pa pinagtatanggal o inayos ng Meralco. Ito yung mga nasasabitan ng mga truck. Pag nasabitan yung isang telco wire, halos 2-3 poste ang matutumba. Hiniling ito ng City Hall para iwas sa aksidente lalo sa Huwebes Santo kung kailan 20,000 ang inaasahang dadagsa sa grotto. May mga instances na merong mga nabagsakan ng mga kable na nadapa or kung ano-ano pa. Kaya unti-unti inaayos. Paniguro rin yan na tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa lugar. Pero sasapat ba ang kabuuang supply ng Meralco sa demand lalo ngayong tag-init? We have our supply needs covered
But of course, we are hoping na wala naman magkakaberi ang planta na magre-resulta sa anong problema. Nakahanda rin daw ang mga hakbang tulad ng interruptible load program kung saan magde-deload o babakla sa paggamit ng kuryente ang mga malalaking establishmento tulad ng mga mall kung manipis ang supply. Panawagan naman ng isang grupo maghigpit kontra sa mga power plant shutdown. Importante kasi yung walang advance shutdown kasi yan yung invest na yellow alert tayo, papasok tayo ng red alert. The penalties are way too small compared to sa losses, economic losses na ma-incur kapag nag-unplanned shutdowns. Paniguro rin ng Department of Energy, ilang hydropower plant lang ang binigyan ng permiso para mag-maintenance ngayong tag-init. Walang pahintulot na ibinigay para sa mga coal plant. Hindi po sila pinapayagan. Meron po tayong tinatawag na grid